Yun na nga biyahe ho natin 'to, flight from Puerto Princesa City, Palawan papuntang NAIA International Airport. And yung flight path ho natin is sa may gilid ng Cavite province area. And itong nakita ho natin dito ay siya yung Cavite City, na kung saan akala ko dati ay parte siya ng Kawit. So siya pala talaga yung Cavite City. Bakit ko naisip na hindi siya Cavite City dati, or bakit hindi ko siya in-expect na ito yung Cavite City? Kasi nga from the word Cavite City, so akala ko siya yung pinaka-capital city of the province, and at the same time highly urbanized city, diba? So pag sinabi highly urbanized city, hindi ganyan kaliit. Or diba, kita mo naman yung structure, diba, parang liit, no? Tsaka wala kang makikita mga high-rise buildings, wala kang makikita mga parang factory, no? Walang ganun, no? Parang plain residential area lang ho talaga siya. Tapos alam nyo ba na ang ano pala nito, land size ay 10 kilometers squared, or sabihin natin into hectares is 1,000 hectares. Hindi ba napakaliit lang? So para lang siyang parang BGC is Bonifacio Global Taguig. Bonifacio Global City ng Taguig is a total of 350 hectares. So ibig sabihin ho nun, 3 pirasong BGC equals buong Cavite City. So ganyan pala liit ang Cavite City. Pero alam niyo ba na ang Cavite City ay lang pala siya, fourth income classification, no? Yung income classification ng syudad nila is nasa pang-4 lang, or fourth, no? So indication ho daw kasi yan na poor performance, no, ang kanilang LGU, like mahina, no, yung kailang kapirahan. So wala silang ginawang siguro dito, no, mga policies. Sino ba dito yung in charge? Mayor, tsaka may congressman ba? Meron bang loan district ang Cavite City? Hindi ako sure. So fourth income class cities, and at the same time mataas ang kanyang population. Ibig sabihin na poverty incidence, no, meron silang 12%, mahigit na poverty incidence. So mataas ho yun para sa isang maliit lang na syudad. And at the same time malapit pa sila sa kabihasnan, kabisira, no. Sorry sa word na kabihasnan, kasi alam naman natin talaga na kapag lugar, syudad na malapit sa NCR, panigurado mas madali lang silang maambunan, no, ng kapirahan grasya. Kasi alam naman natin from Visayas and Mindanao, ang pera ho natin, yung ating revenue talagang nire-remit ho natin yan sa National Capital Region, no, sa Imperial Manila. Yung 20% lang ho yung nababalik ko sa lugar natin, kasi nga nakafocus sila sa NCR, no, yung development. So doon yung kaya andun yung maraming opportunity, daming mga nag-a-apply ng mga taga-probinsya, dahil sa naka-focus ang natin government system sa pinaka Mega Manila. So maliban sa Mega Manila, maambulan din syempre pinakamalapit sa Sandok. So sino ba yun? Itong Calabarzon. Calabarzon is consist of 5 provinces. That's Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon Province. So kasama ang Cavite City sa Calabarzon, Region 4A. Malapit lang sila talaga literal sa Metro Manila, no? Pero how come na fourth income class municipality? Para lang silang nasa malayong probinsya ng Mindanao. Para lang silang nasa malayong probinsya ng Visayas. So sino bang mga nanonood dyan ngayon na nakapunta na ng Cavite City, no? Or mayroon ba dyang mga taga Cavite City na nanonood ngayon sa akin dito, nakikinig sa aking impression, no, sa Cavite City? Kasi nga ilang beses naman ako napapadaan talaga dito sa kanilang airspace. Lulan ako ng eroplano, syempre. Hindi naman ako lilipad, syempre, hindi naman lilipad na gamit yung walis tingting. Anyway, so yun na nga, bali lagi ko itong nakikita kada punta ko ng Manila. And yun na nga, hindi ko talaga maisip na ito yung Cavite City, kasi nga iniisip ko talaga kapag Cavite City, kapag sinabing syudad, ang isang syudad is parang naging kabisira ng isang probinsya, panigurado or expected ho talaga yan ay siyang pinakamayaman, no, na syudad sa kanilang lugar. Sabihin natin, example, Davao City para sa Davao provinces
Diba? Cotabato City para sa Cotabato provinces, diba? I mean, hindi pala Cotabato belong sa Cotabato province, kundi sa Maguindanao. Tama ba? Or, I don't know. So, di ako sure. So, parang Maguindanao nga. Diba? So, ano pa ba yung mga nakapangalan? Yung mga syudad sa Zamboanga City, for example, diba? Mayaman, napakayaman ng mga syudad na yun. Iloilo City, for example, no? So, para siya yung representation na syudad sa isang probinsya. So, mayaman. Surigao City din pala, di ba? Kahit pa paano ang Surigao City, kahit nasa 24 or 25% ang kanilang poverty incidence, at least first income component city ang kanilang syudad. At kapag naman pag-usapan naman natin yung Masbate, province of Masbate, meron din silang syudad, it's Masbate City. Well, mas maganda pa nga ang Masbate City kumpara dito sa Cavite City na ito ay meron na silang third income class component city ang syudad ng Masbate City ng Masbate Province, Masbate Island, Bicol Region, Luzon. Diba? So, dun makikita na parang something's wrong sa Cavite City na to. Kasi, diba, may problema sa nila. Parang may something's wrong sa kailang pamamahala sa syudad. So, sino kaya ang mayor dito? Sino ba ang congressman, gobernador, o ano man? Sino ba ang in charge sa Cavite City? So, bakit hindi na kayang palaguin ang kanilang syudad? Siyempre, sasabihin nila na 10 kilometer squared lang kasi yung kanyang laki, yung kanyang sukat. Well, bakit naman kasi si Patiros, di ba? Si Patiros, partida, hindi pa yan syudad ha. Ano pa rin yan, municipality. Siyempre sabihin nyo, NCR kasi yun. Metro capital or Metro Manila. May halos magkaparehas lang naman yun eh. No? Malapit lang naman kasi sila sa Metro Manila kung tutuusin. So walang masyadong difference. So wag na pala tayong lumayo. Tayo, Tansa. I mean Kawit. No? Kasi Kawit, Cavite, isa na siya. Kalikit lang no ni Cavite City. Parehas lang sila na halos ng laki no. So meron silang kung si Cavite City meron itong 10 kilometer squared, meron namang 16 kilometer squared si Kawit Cavite. Pero yung kailang poverty incidence paras lang no, 12 point something %, which is mas parang paras lang sila ng poverty incidence. Pero syudad naman si Cavite City. Di ba dapat maliit lang? So yun lang yung ko dito, yung aking komento no, tungkol sa Cavite City. Basta hindi ko talaga in-expect na siya nga ito. Hindi ko parang akala ko talaga na siya, parang subdivision area, ganun no. Parang bahayan, outskirts or ano ba tawag dyan, suburban ng ibang syudad ng Cavite City, Cavite Province. So yun, Cavite City pala talaga siya. So minsan puntahan ko yan, basta maliit lang pala siya no. Galing. So sa tingin nyo ang mga komento nyo no sa aking mga sinasabi. So shout out mga taga Cavite City.